Ito, unang biik. Kulit. Yan. So, kumusta mga ka-idol? Isang magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa aking munting channel, The Sailing Passion. So, for today's video po mga ka-idol, ang gagawin natin ay iwawalay na po natin yan, yung mga biik natin sa kanyang inahin. Dahil ano na po nila ngayon, pang 43 days na po na mula nung ipinanganak sila. So kahapon ko sana sila iwawalay, kaso nga lang yung panahon ay hindi nakisama. So maulan po kahapon. So yan, okay naman ngayon yung panahon. Umulan kanina umaga, kaya ngayon po tayo nakapag-vlog. So ayan na po sila, malalaki na oh. At gutom na. So magpapakain po muna tayo ngayon bago natin sila iwawalay. So bukas naman ng umaga, tsaka po natin sila i-deworming para matanggal yung mga bulati sa kanilang mga katawan. So maganda na bukas ng umaga para yung tiyan nila ay talagang kaunti lang yung laman dahil mahaba po yung oras na wala silang kain. So bago po tayo magpakain mga ka-idol, mag-subscribe naman po kayo dyan sa aking channel at isama nyo rin po ang notification bell para updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. So andun yung manok ko, nauna nang kumain sa feeds. So tara, simulan natin magpakain. Chicken, buka. Diyan. Chicken ka dyan. So ayan na po sila mga ka-idol. Yan, 8 piraso at sa awa ng Diyos ay wala namang ganong bansot sa kanila. So ayan, malalakas na po yung kumain at yung feeds po na kinakain nila sa ngayon ay starter na po. Yan, at nasa 3/4 kilo po yung nauubos nila bawat kain. Yan, yan yung batik-batik. So yun ang bilis lang. Kaunti na lang yung natira. So ngayon naman, ito namang inahin yung papakainin natin. So yan, nakakaawa na yung tsura niya. Payat na. So let's go. So yan na po yung kanyang pagkain mga ka-idol. Yan po ay wala na pong pamparami ng gatas. So tinanggal ko na yon at yung pinapakain ko na sa kanya ay grower na lang. So pag nawala na natin to, ang papakain natin sa kanya ay yung prigsaw. So yun yung ipapakain ko sa kanya. So yung ibang halo dyan ay yung mga organic natin na pakain. So wala nga lang tayong darak ngayon. So yan, gustong gusto pa rin naman niya. Ayan yung kanyang mga biik. Dumidede na dahil ubos na yung kanilang pagkain. So ayan, napaka putik po dito dahil nga araw-araw po umulan dito sa amin. Napaka putik. So ayan mga ka-idol, lipat na po natin yung ating inahin. So ito na yung ating pansamantagal na pintuan. Yan. So tara. Go. Uli. Ayun na siya. Bilis.
Ito. So dito muna natin siya ilalagay para yung mga damo ay maubos. So matakaw din po kasi ito sa damo. So siya yung maglilinis dito sa ating farm. Ayan siya. Dik! Dik! So ayun na sila. Hindi na. Sana kayong nanay. Palaki kayo, palaki kayo. So balikan lang natin yan bukas. So yan, magandang umaga po mga ka-idol. Ito, kain po muna tayo ng saging bago po tayo mag deworming. So yan, kain po. Hindi pa pala ganong hinog. So ito pong inahin mga ka-idol, ito po yung unahin natin na bigyan ng purga. So yung gamit ko ay ito, Levamisole hydrochloride. So yan po siya mga ka-idol. So try natin hindi durugin, ihalo lang natin sa kanyang pakain. Yan, tapos lagay lang natin parang palaman. So yan. Oh. Ano yan? So ayan, kaunti lang po yung ganyan nakain. So hindi effective. So ngayon lalagyan natin ng purong feeds lang kung makakain niya ba. Tingnan natin kung makakain niya. So ayan, success. So ayan, buhos na natin to lahat. So yan na po siya mga ka-idol. Tapos nang ma-deworming. So maganda talaga na ihalo sa feeds dahil hindi po nila maaamoy yung aroma po noong purga. So lunok niya agad. So ito siya mga ka-idol. Antayin na naman natin to na maglandi. Yan, napakapayat. So papakain na lang natin yan ng maraming feeds para bumalik yung kanyang pangatawan. So ngayon naman po, ito namang ating mga biik, yung bibigyan natin ng purga. So ito pong gamit ko na pang deworming sa kanila. Pangalan niya po ay Latigo 50. So 8 piraso pa ito para sa 8 pirasong baboy o biik. So ang gagawin natin ay dudurugin natin to at ihalo sa feeds para hindi po nila mahalata yung amoy. So ayan na, nadurog na po. Ayan, haluin lang po natin para talagang kainin po nila.
So ayan na, tatakaw talaga kumain. So hindi po nila nahalata yung nilagay nating purga. Yan, may mga putik pa na humalo. So ngayon mga ka-idol, pagkatapos po nilang kumain ay titimbangin po natin kung pasok ba sila sa target weight bago iwalay. So ang target weight ko ay 9 to 10 kilos po. So sa tingin ko nasa 8 kilo lang siguro to. So okay na yon dahil sa mga nabibili ko po na hybrid, yung inaalagaan kong fattening, at pag tinitimbang ko po ay nasa 7 to 8 lang yung kilo nila, hindi po umabot ng 10. So tingnan natin to. So yan na po mga ka-idol, saglit lang yung 3/4 kilo sa kanila. So sa susunod ay gagawin na natin tong 1 kilo dahil wala na nga silang supply ng gatas. So tara, timbangan na. So ito, unang biik. Huwag kang makulit. Yan. Ito nung. Whoop. So yung timbang niya po ay nasa 7 kilos and 1/4. Huwag kang malikot. So ito naman po ay 6 na kilo at 3/4. So yun na mga ka-idol, hindi na po natin lalahatin ng pagtimbang. So ang una kong tinimbang ayun po yung sa tingin ko na pinakamalaki. So yun, tumimbang siya ng 7 and 1/4. So yung huli naman, yung pangalawa, yun po yung sa tingin ko na pinakamaliit sa kanilang 8. So tumimbang naman siya ng 6 na kilo at 3/4. So okay na yon, parang kapantay lang po yung kanilang mga laki dun sa mga hyper na nabibili ko, yung mga hybrid na nabibili ko na ginagawa ko pong fattening. So magkaparehas lang naman po yung kanilang timbang. So okay na yon, goods na yon. So ayun mga ka-idol, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo pong panonood, sa inyong walang sawang pagsuporta po dito sa aking channel. Kaya kung kayo po ay bago lang at napadaan lang dito sa aking channel at nagustuhan nyo po yung mga videos ko, ay sana wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at isama niyo na rin ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga i-upload pa nating mga videos. So this is the Sailing Passion nagsabing gawin niyo yung mabubuting bagay na nagpapasaya sa inyo. So hanggang dito na lang. Bye!